Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Nagpanggap akong isang mahirap na matanda at pumasok sa sarili kong supermarket para humanap ng magmamana ng aking bilyong-bilyong yaman. Ang ginawa ng isang hamak na cashier ay nagpaluha sa akin at nagpabago sa buhay niya habang buhay. Ako si Don Jose Zamora, 78 taong gulang. Ang bilyonaryo nagtatag at nagmamay-ari ng Zamora Superstore Empire, ang pinakamalaking chain ng mga supermarket sa buong bansa. Sa kabila ng aking yaman, ako'y nag-iisa sa buhay. Wala akong asawa at pumanaw na ang kaisa-isa kong anak na lalaki nung bata pa ito. Nadiagnose ako ng doktor na meron na lamang akong 1 taon para mabuhay dahil sa sakit sa puso. Ang pinakamalaking problema ko, sino magmamana ng aking buong imperyo? Ayaw kong ipamana ang kumpanya sa mga gahaman kong kamag-anak o sa mga nagmamarunong na executives na walang pakialam sa mga mahihirap na empleyado. Kaya naman, nakaisip ako ng isang plano. Susubukan ko ang puso ng aking mga tao, ang pagpapanggap. Isang Lunes ng umaga, hinubad ko ang aking mamahaling suit at ang Rolex kong relo. Nagsuot ako ng isang kupas at butas na t-shirt lamang, lumang pantalon at pudpud na tsinelas. Nilaunan ko pa ang paglalakad ko at gumamit ng tungkod para magmukhang isang mahirap at sakiting lolo. Pumasok ako sa pinakamalaking branch ng Zamora Superstore sa syudad. Pagkapasok ko pa lang, nakita ko na ang mapanghusgang tingin ng ilang security guards. Ngunit hindi nila ako pinigilan dahil patakaran ng kumpanya na bawal magtaboy ng customer. Kumuha ko ng isang maliit na basket. Nanginginig ang aking mga kamay na kumuha ng isang balot ng murang tasty bread, 2 latang sardinas at isang maliit na bote ng gamot para sa ubo. Habang naglalakad sa aisle, sinadya kong mabangga ng bahagya ang branch manager na si Mr. Reagan. Nakasuot siya ng malinis na polo at mukhang arugante. "Ano ba tanda?" bulyaw ni Reagan habang pinapagpaga ng kanyang braso na parang nandiri. "Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Guard! Bantayan niyo nga tong pulubing to. Baka may nakawin yan dito. Nakakasira ng image ng store natin eh." Yumuko lang ako at humingi ng tawad. Sa isip ko, ekis ka na, Reagan. Tanggal ka na sa trabaho bukas. Ang pagsubok sa kahera. Nang pumunta na ako sa checkout counter, pumila ako sa linya ng isang cashier na nagngangalang Zabel. Base sa nameplate niya, isa siyang junior cashier. Baka sa mukha niyang pagod, ngunit patuloy siyang ngumingiti sa bawat customer. Nang ako na ang magbabayad, inilapag ko ang tinapay, sardinas at gamot sa ubo. "Magandang umaga po, Lolo." Malambing na bati ni Isabel. Inis ka niya ang mga gamit ko. Ang total po ay 345 pesos. Kinapa ko ang mga bulsa ko at umarte akong natataranta. Inilabas ko ang isang dakot na mga barya at gusot na 20 pesos. Nang bilangin ko ito sa counter, umabot lang ng 80 pesos. "Pasensya na, Ining." Giralgal na boses kong sabi at umaakto na parang maiiyak. "Kulang pala ang pera ko. Ibalik mo na lang yung gamot at sardinas. Yung tinapay na lang ang bibilin ko para may makain ng apo ko."
Sa pagkakataong iyon ay lumapit ang aruganting manager na si Regan. Ano tong gulong to? Isabel, bakit ang tagal? Sigaw ni Regan. Tiningnan niya ako ng masama. Sinasabi ko na nga ba eh. Wala kang pera. Tapos, papasok-pasok ka dito. Guard, palabasin niyo nga tong matandang to. Ibalik niyo na sa shelves yung mga kinuha niya. Baka may dumi pang kamay niya. Teka lang po Sir Regan. Mabilis na awat ni Isabel. Hinarangan niya ang manager. Anong teka lang? Nakakaabala siya sa ibang nagbabayad. Galit na sagot ni Regan. Tinignan ako ni Isabel ng may matinding awa at habag. Kinuha niya ang kanyang sariling pitaka mula sa ilalim ng counter. Inilabas niya ang isang 500 peso bill na halatang huling pera na niya para sa araw na iyon. Ako na po magbabayad ng groceries ni Lolo, sir. Matapang na sabi ni Isabel. Nababaliw ka na ba, Isabel? Kulang pera mo na yan. Pamasahe pa uwi ah. At kapag binayaran mo yan, maglalakad ka pa uwi. Pananakot ni Regan. Huwag ka magmalinis dito. Hindi nakinig si Isabel at pinunch niya ang resibo at iniligay ang lahat ng pagkain at gamot ko sa isang eco bag. Inabot niya to sa akin kasama ang 50 pesos na sukli mula sa sarili niyang pera. Lolo, sa inyo na po ito. May sukli pa pong 150. Ipambili niyo po ng ulam niyo mamayang gabi at ipamasahe pa uwi para hindi kayo mapagod. Nakangiting sabi ni Isabel habang hawak ang magyaspang kong kamay. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Sanay naman po akong maglakad eh. Hindi ko napipigilan ng pagpatak ng luha ko. Sa loob ng maraming taon sa mundo ng negosyo, puro kasakiman ang nakita ko. Ngunit sa harap ko ngayon, isang babaeng handang isakripisyo ang sarili niyang kaginhawaan para sa isang estranghero. Pinunasan ko ang mga luha ko at itinuwid ko ang aking likod. Ang dating hukot at nanginginig na matanda ay biglang tumayo ng may otoridad. Biglang bumukas ang malaking glass door ng supermarket. Pumasok ang 5 lalaking nakaitim na suit. Mga bodyguards ko. Kasunod ng buong board of directors ng kumpanya. Naglakad sila ng mabilis patungo sa pwesto namin. Nagkagulo ang mga ito. Ang mga tao. Si Regan ay namutla at halos lumuwa ang mga mata nang makita ang mga matataas ng opisyal. Ang general manager ng buong Zamora Empire ay lumapit sa akin at yumuko ng 90 degrees. Chairman Zamora, handa na po ang sasakyan niyo sa labas. Magalang nitong bati. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong supermarket. Nalaglag ang mga panga ni Regan. Si Isabel ay napanganga at napatakip ng bibig. Chairman Zamora? Nanginginig na bulong ni Regan. Ikaw po ang may-ari ng buong kumpanyang to? Tinanggal ko ang aking lumang sombrero at tinitigan siya ng matalim. Oo, Regan. At ikaw? Mula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Ang kumpanya ko ay para maglingkod sa mga tao. Hindi para mag-insulto ng mahihirap. Halos himatayin si Regan sa takot at hiya habang pinapalabas siya ng mga gwardya. Ang mismong mga gwardyang inutusan niyang magpalabas sa akin kanina. Lumingon ako kay Isabel na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin sa gulat. Ngumiti ako sa kanya ng buong puso. Isabel, anak, malumanay kong sabi. Pumasok ako rito hindi para bumili ng sardinas, kundi para bumili ng kinabukasan ng kumpanyang to. At nahanap ko na ang hinahanap ko. Inutusan ko ang abogado na ilabas sa mga papeles. Simula bukas, hindi ka na cashier. Anunsyo ko sa harap ng lahat.
Ikaw na ang bagong branch manager ng tindahang to. At habang nabubuhay ako, sasanayin kita sa head office. Dahil sa kabutihan ng puso mo, ikaw ang napili kong maging legal na tagapagmana ng buong Zamora Superstore Empire. Bumagsak ang mga luha ni Isabel habang niyayakap ako. Ang kaisa-isang cashier na nagbigay ng huling 500 piso sa isang pulubi ay siya nag-uwi ng bilyong-bilyong yaman. Wakas. Ang aral ng kwento, ang tunay na yaman ay wala sa bulsa, kundi nasa puso. Ang pagtulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit ay palaging gaganagantimpalaan ng tadhana sa mga paraang hindi mo inaasahan. Huwag husgahan ng sinuman base sa kanilang kasuotan dahil hindi mo alam kung kailan sinusubok ng Diyos ang iyong pagkatao. At dito na po nagtatapos ang ating maikling kwento ng inspirasyon ni Isabel. Sana po ay nag-enjoy ang lahat. Hanggang sa muli, maraming salamat po. God bless us all.